Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa oras na ito, ang bodyguard sa labas ng susunod na ward ay pumasok sa ward sa unang pagkakataon. Dahil mataas ang atensyon ni Yan Bingsan sa dynamic ng katabi, kaya inutusan niya ang bodyguard, kung ano ang sitwasyon, dapat nating sabihin sa kanya sa unang pagkakataon. Ano ang sitwasyon? Tingnan ang mga bodyguard, hindi na hinintay na magsalita ang mga bodyguard, hindi na makapaghintay si Yan Bingsan na magtanong. Biglang lumuhad si Chen Qiran sa pinto. Sabi nung bodyguard, nakaluhod ka. Sumimangot si Yan Bingsan. Paano siya lumuhad ng walang dahilan? Ang isang bahagi ng mukha ni Yan Nangwei ay biglang nagpakita ng isang ngiti. Sinabi, hindi dapat patay si Chen Guang. Kaya posible, kapag namatay si Chen Guang, luluhod si Chen Qiran para makita siya. Ngunit si Yan Bingsan ay may bahagyang pagkabalisa sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na hindi maaaring biglaan ang mga bagay. Dumating na ang Aaron. Bagamat matagal na siyang hindi nakapunta rito, ayaw niyang patayin ng direkta si Chen Guang. Lumabas ka at tumitig. Sabihan mo ako kung may balita ka, sabi ni Yan Bingsan sa bodyguard. Tumango ang bodyguard. Pagtalikod niya ay biglang bumukas ang pinto ng ward. Nang lumitaw si Chen Guang sa pintuan, biglang nanlaki ang mga mata ng ikatlong amo at apo ni Yan Bing, at halos bumagsak ang kanilang baba sa lupa. Bilang isang kalaban sa loob ng maraming taon, alam na alam ni Yan Bingsan ang kalagayan ni Chen Guang. Mayroon pa siyang lahat ng uri ng mga ulat sa pisikal na pagsusuri ni Chen Guang. Bukod dito, si Chen Guang ay nasa isang wheelchair sa loob ng maraming taon. Paano siya napatayo bigla? Yan Bingsan, gusto mo na akong mamatay. Sayang naman at hindi ko nagawa ang gusto mo. Nakangiting sabi ni Chen Guang. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Yan Bingsan. Gaano katagal na ang Aaron dito? Napagaling na ba niya si Chen Guang, at pinatayo si Chen Guang? Wala na ba siyang oras para gumaling? Hallucinations. Isa itong ilusyon. Ang unang naramdaman ni Yan Bingsan ay naghahalucinate siya. Kung hindi ito mangyayari. Ngunit nang kinusot ni Yan Bingsan ang kanyang mga mata, walang balita si Chen Guang. Don't doubt it. It's not an illusion. I'm fine and lively. Can't you see it? Nagpatuloy si Chen. Ramdam ni Yan Bingsan ang malaking pagbabago ni Chen Guang. Ang taong ito ay hindi lamang tumayo, ngunit mukhang pula, kahit na siya ay may kaunting sakit. Ngayon, nakita ni Yan Bingsan si Chen Guang. Walang dugo ang kanyang mukha, na walang pinagkaiba sa isang taong naghihingalo. Ngunit ngayon, paano posible, gaano posible? Hindi malay na sabi ni Yan Bingsan. Yan Nangwei sa isang tabi ay iniisip din na hindi ka panipaniwala. Parang magic, biglang gumaling si Chen Guang. Maging si Yan Nangwei ay hindi maiwasang magtaka kung si Chen Guang ay nagpapanggap na may sakit sa lahat ng oras. Anong imposible? Gusto rin kitang pasalamatan para dito. Kung hindi mo pinagalitan si Aaron at ako ang kalaban mo, hindi sana bumagsak sa akin ang ganitong magandang bagay. Ang mga salita ni Chen Guang ay mula sa kanyang puso. Talagang nagpapasalamat siya kay Yan Bingsan, dahil alam niyang hindi siya pagagalingan ni Han Sanchen ng walang dahilan, na may direktang relasyon kay Yan Bingsan. Halos samuka ng dugo si Yan Bingsan. Sa loob ng napakaraming taon, ginawan siya ni Chen Guang ng pinakamatinding dagok. Nagpadala siya ng pagkakataon kay Chen Guang, upang gumaling ang sakit ni Chen Guang, ngunit siya mismo, ay naghihintay pa rin sa pagdating ng kamatayan. Chen Guang, paano niya nagawa?
Paano na? Tanong ni Yan Bingsan na madilim ang mukha. Tot. Si Chen Guang ay tumawa at umiling-iling, na nagsasabing, sa iyong IQ, hindi ka dapat magtanong ng mga ganoong katanungan. Alam mong hindi ko sasabihin sa iyo, kaya bakit ka nagtatanong? Huminga ng malalim si Yan Bingsan. Tinanggap na niya ang katotohanang bumubuti na si Chen Guang, ngunit hindi niya maisip kung paano ito nagawa ng Aaron. At higit sa lahat, dahil kayang pagalingin ng Aaron ang naghihingalong Chen Guang, kailangan niya itong pagalingin. Kung mamamatay ako, wala kang laban. Interesante pa ba ang buhay na ito? Sabi ni Yan Bingsan, to live well is the most interesting thing. Kung mabubuhay ka man o mamatay, ano ang kinalaman nito sa akin? At saka, na-offend mo ang Aaron. Hindi mo maaasahang ililigtas ka niya, sabi ni Chen Guang. Ang pangungusap na ito ay nagpaparamdam kay Yan Bingsan ng kirot sa kanyang puso. Ang contradiction sa pagitan niya at Aaron ay talagang naitatag, at sinabi rin niya na ang pamilya ni Han ay mawawasak. Sa kasong ito, paano siya pakikitunguhan ng Aaron? Ang sitwasyong ito ay walang alinlangan na walang pag-asa para kay Yan Bingsan. Ngayon ay gusto pa niyang hindi niya nakilala si Aaron. Kahit man lang may pagkakataon si Aaron na gamutin siya. Sa pagkakataong ito, biglang sumugod si Yan Nangwei palabas ng ward. Nang maisip ni Yan Bingsan ang kanyang gagawin, huli na para pigilan siya. Isa kang apo na palaging pabigla-bigla, walang ingat, mayabang at walang alam. Kung pupunta siya upang pigilan ang Aaron, natatakot ako na ang contradiction sa pagitan ng iyong Yan family at Aaron ay magiging mas seryoso. Paalala ni Chen Guang. Natural na alam ito ni Yan Bingsan, ngunit hindi mahalaga kung magiging mas seryoso ang contradiction. Baka makabalik si Yan Nan at magkaroon ng pagkakataon. Sa sandaling ito, labis na nanghihinayang si Yan Bingsan. Inaasahan pa niyang babalik ang panahon bago siya pumunta sa Yandengshan Villa. Sa ganitong paraan, siya at si Aaron ay hindi magkakaroon ng mga salungatan at sama ng loob, at hindi siya hahayaang tuluyang mawala ng pagkakataon na tretuhin siya ng Aaron. Isang himala ay malapit na. Paanong hindi maiinggit si Yan Bingsan kay Chen Guang, na malapit nang mamatay, ngayong buhay na siya. Nakakalungkot lang na walang panghihinayang gamot sa mundo, at hindi na maibabalik ang panahon. Matatanggap lang ni Yan Bingsan ang katotohanan sa harap niya. Pero hindi ibig sabihin na sumuko na talaga si Yan Bingsan. Kung tutuusin, minsan lang nabubuhay ang mga tao. Kung may pagkakataong mabuhay, susubukan pa rin ni Yan Bingsan. Chen Guang, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano niya ito ginawa? Yan Bingsan said sincerely, we have known each other for so many years. Bagamat magkaaway tayo, magkaibigan tayo. Gusto mo bang mamatay ng walang tulong? 1 taon lang ang buhay ni Chen Guang. Makalipas ang 1 taon, kung hindi na siya makakuha ng karagdagang paggamot sa Aaron, mamamatay pa rin siya. Si Chen Guang, na nakatikim ng tamis, ay hindi kailanman maaaring magtaksilan ng Aaron sa anumang paraan. Marahil ay ginagawa niyang hindi masaya ang Aaron, dahil alam niyang Aaron ang tanging pag-asa upang magpatuloy na mabuhay. Kung si Chen Guang ay dumating lang sa Yuncheng na may pagsubok sa kanyang puso noon, ngayon ay lubusan na siyang naniniwala sa Aaron, at alam din niya na sa mundong ito, Aaron lang ang makakapagligtas sa kanya. Paumanhin, hindi ko masabi sa iyo, at mula ngayon, ang sama ng loob sa pagitan mo at sa akin ay magpapatuloy, sabi ni Chen Guang. Ang dahilan kung bakit kanya iniligtas ay para gamitin kalaban sa akin. Hindi tanga si Yan Bingsan. Siya ay nasa Jiangho ng napakaraming taon, kaya natural niyang mahulaan kung ano ang intensyon ni Han Sanchen na iligtas si Chen Guang. Kaya nga gusto kitang pasalamatan. Kung wala ka, hindi ako magiging object ng pagliligtas ni Aaron, sabi ni Chen Guang. May mapait na ngiti si Yan Bingsan. Noon ay tinutuya niya si Chen Guang, ngunit ngayon ay nabawasan na siya kay Chen Guang para tuyain ang kanyang sarili. Higit pa, ginawa niya ito. Hindi niya direktang nailigtas ang kanyang kalaban. Sa oras na ito, hinarang ni Yan Nangwei ang Aaron sa pintuan ng ospital. Si Yan Nangwei, na may mabangis na mukha, ay hindi humingi ng tulong. Sa kabaligtaran, napakataas pa niya, at nakalimutan pa niyang muntik na siyang mamatay sa kamay ni Dao 12 noon. Aaron, anong ibig mong sabihin? Bakit mo gustong iligtas si Chen Guang? Tanong ni Yan Nangwei kay Aaron. Kailangan mo pa bang itanong?
Hindi mo ba naiisip ang isang simpleng katotohanan na siya ay kaaway ng pamilya yan, at ang pamilya yan ay aking kaaway, at ang kaaway ng kaaway ay ang aking kaibigan? Hindi mo pa ba narinig ang pangungusap na ito? Galit na galit si Yan Nangwei kaya namutla siya. Siyempre, alam niyang sinadya ito ng Aaron. Kaya pala galit na galit siya. Hindi mo talaga akalain na si Chen Guang ay karapat-dapat na maging kalaban ng pamilya yan. Hindi siya namatay, dahil lang sa ayaw ng lolo ko na mamatay siya. Payo ko sa iyo na mas mabuting pretuhin ang aking lolo. Kung hindi, haharapin ng iyong pamilyang Han ang pinakamasamang wakas, sabi ni Yan Nangwei. Ang bantang ito ay hindi nagpatakot sa Aaron Han. Sa halip, napabuntong hininga siya. Anong klaseng ugali meron si Yan Nangwei nung spoiled siya? Sa oras na ito, gusto pa rin niyang takutin ang mga tao. Nagkaroon ba ng ganitong kawalan ng batas ang pamilya yan, at hindi tinuruan si Yan Nangwei na maging low profile kapag humingi siya ng tulong? Anak, hindi mo ako makakalimutan. Naghahanap ka ba ng kamatayan kapag sinabi mo iyon? Sabi ni Daw 12 na may malamig na mga mata. Tumingin si Yan Nan sa Daw 12, at bigla siyang nakaramdam ng manhid. Nakaramdam pa rin siya ng hininga. Kung hindi pa siya pinigilan ni Yan Bi, baka namatay na siya. Ngayon, walang tao sa paligid niya. Kung aatakihin siya ng Daw 12, walang makakaligtas sa kanya. Sa pag-iisip nito, walang kamalay-malay na umatras si Yan Nangwei at binuksan ang distansya sa pagitan niya at ng Daw 12. Nang makita ang pagkilos na ito, nanunuya si Daw 12 at sinabing, kung ikaw ay isang tagapayo, maaga o huli ay matatapos ang pamilya yan. Sa mata ni Daw 12, ang Yan Nangwei ay isang bagay na umaasa sa background ng Yan family. Wala siyang tunay na kakayahan. Kung wala ang proteksyon ng pamilya yan, hindi siya umutot. Matapos ang 300 taon ng Yan Bing, walang proteksyon na pader para kay Yan Nangwei. Iyon ay ang oras kapag ang pamilya yan ay sa paglubog ng araw. Gusto ni Yan Nangwei na pabulaanan si Daw 12. Kung ang ibang tao ay maglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganito, maaaring hukayin ni Yan Nangwei ang mga puntod ng mga ninuno ng kabilang partido. Ngunit pagharap sa Daw 12, hindi siya nang ahas. Alam niyang hindi natatakot si Daw 12 sa kanyang pagkakakilanlan, at hindi niya pinansin ang pamilya yan. Ang pagpatay sa kanya ay isang ideya lamang. Aaron, how on earth are you willing to save my lolo? Tanong ni Yan Nangwei. Sabihin mo kay Yan Bingsan na hinding-hindi ko siya mailigtas. Ano man ang sitwasyon, at kung gusto mong harapin ang pamilyang Han, kailangan mong tingnan kung kaya mong tiisin ang gastos. Sa mga salitang ito, tumalikod at umalis si Aaron. Ang Aaron ay talagang hindi interesado kay Yan Nangwei, ang pangalawang master na walang tunay na kakayahan. Mas mabuting pumunta sa tabing kalsada at asarin ang mga langgam. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot. Kung hindi na iligtas ng Aaron si Yan Bingsan ay kailangang maghintay para mamatay. Bukod dito, malinaw na malinaw kay Yan Nangwei na nasa Yan Bingsan ang lahat ng relasyon sa pamilya yan. Kapag namatay si Yan Bingsan, magiging mahina ang mga relasyong iyon at ang pamilya yan. Noong panahong iyon, ang pamilya yan ay walang kasalukuyang katayuan, at ang kanyang katayuan ng Yan Nangwei ay mababawasan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Yan Nangwei na mamatay si Yan Bingsan. Noong nabubuhay pa si Yan Bingsan, madalas pumunta ang mga estudyanteng iyon para makita siya at mag-ambag sa mga gawain ng pamilya ni Yan. Ngunit kapag namatay na si Yan Bingsan, sino ang handang tumulong sa pamilya yan? Balik sa ward, ang pangit ng mukha ni Yan Bingsan. Ang kanyang paghanga kay Chen Guang ay unti-unting nauwi sa isang uri ng puot. Nagsisimula pa siyang mapot kung bakit gustong pagalingin ni Arot si Chen Guang, ano ang sinasabi ni Aaron. Si Yan Nan returned to come back, Yan Bingsan can't wait to ask. Yan Nangwei lowered his head and told Yan Bingsan what happened. Nang marinig iyon ni Yan Bingsan kahit ano pa ang sitwasyon, imposibleng mailigtas siya, Yan desperado si Bingsan sa kakayahan ni Aaron, alam niyang hindi na niya mapipilit ang Aaron kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang relasyon, sa madaling salita, wala nang ibang paraan si Yan Bingsan para sa kanyang kamatayan, lolo, kung hindi, hayaan ang iyong mga mag-aaral na lumabas baka maaari nilang takutin ang Aaron, mungkahi ni Yan Nangwei. May mapait na ngiti si Yan Bingsan. Bilang karagdagan sa pagkabigla sa medikal na komunidad,
Ang hakbang ng Aaron ay tiyak na makakaakit ng higit na atensyon mula sa nanunungkulan. Paano maglakas loob ang kanyang mga estudyante na harapin ang Aaron? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.